Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta naman po ang ating umaga? Okay lang. Sino po ba dito ang nalalamigan? Ayun, medyo hindi po maganda ang ating weather ngayon. Medyo gloomy. Good morning po sa ating mga kapatiran na sa online church, sa kanilang mga bahay. Alam ko po hindi maganda ang weather, but God's grace, His mercy, and His love, hindi po yan mapipigilan ng kahit anong weather. Diba po? Sige, bago po tayo magsisimula, kasi parang kung sa barko, medyo tatagilid po tayo, ano? Kasi po, ang ating nasa left side ko ay mukhang hindi tayo balance. At dahil dyan, ganito ang gagawin natin. Kailangan po, we will rearrange ourselves. Sa grupo natin, dapat merong medyo maliit, medyo tama lang ang height, matangkad, at pinakamatangkad. So dapat ganun po ang sizing natin ngayon sa isang hilera. Kaya lahat po tayo tumayo. Let's try to know our size. Kailangan ganun, ha? So dapat, kung matangkad na si Brother Obe, si Pastor, dapat may mas maliit pa ng konti kay Pastor na nandito. Kasi isa, dalawa, tatlo yan. Sa inyo po, find your height. Find your height. Arrange your height. Ayan. Hindi ka kasama. Oh. Hindi. Oh, kulang pa sa row 1. Arrange. Pastor, kulang kayo. Okay na sila, teacher. Kailangan i-arrange nyo yung sarili nyo based on your height. Oh, sino mas matangkad sa inyong dalawa? Maghiwalay. Sila, Sister Milfe, puro maliliit. Dapat mas spread. Hoy, walang discrimination sa height. Hindi pa rin. Na-arrange po ba? Second row, first row, okay na kayo? Kailangan may isang maliit dito. Yan. Yan. Oh, di ba nagkakagulo sila? Hindi lang ma-arrange ang sarili nila. Okay. Okay na po tayo? O, dahil dyan, upo na po ulit tayo. Bakit po natin in-arrange ang sarili natin? Dahil sa Panginoon, big or small, we are equal. And His blessings, wala pong tinatangit. Di ba po? Katulad ng sinabi ko kanina, despite the gloomy weather, tayo po ay narito. And we chose something even better ngayon, ano? Kesa na nasa bahay, magmukmok, di ba? Humiga. Nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoon. We chose to be in God's house where our hearts are refreshed and our spirits are renewed. Tayo po ba ngayon ay may hope? Renewed po ba ang ating spirit? Amen. Kaya nga po, di ba, sabi po sa Hebrews 10:24-25, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another. Kaya encourage natin ang ating katabi. Sabihin po natin, ako po ay masaya at nagagalak. Nakasama kita ngayong araw. Yan. And I speak blessing upon your life. Amen. Salamat po. Ganon din po sa ating home church. Ganon po ang ating gawin sa ating mga katabi. At bago po tayo tuluyang mag-proceed sa ating gawain ngayong umaga, tayo po ay merong mga announcements. Simulan po natin yan sa ating Sunday Fellowship. Ini-invite namin ng lahat na pumunta po dito sa tahanan ng ating Panginoon upang tayo po'y magsama-sama, umawit, magpuri at parangalan po natin ang ating Amang napakabuti po. That is 9 a.m. every Sunday. And we also have Night of Prayer, which is this coming Friday po, 7 p.m. po dito po sa ating church. So lahat po tayo ay inaanyayahang pumunta. Sometimes po medyo pag tayo nangihina na, pag weekdays, lahat ng
energy natin nauubos na. Ang night of prayer, tayo po ay i-energize. And we also have Bible study. This coming August po, isi-schedule po natin yan kung kanino? Ayun, ngayon po ay matutuloy po sa tahanan nila Teacher Milfe po. This coming, Teacher LV po. Sige po. And we also have fellowship po na ginagawa natin sa Binangonan. May outreach po tayo doon. Every last Sunday po of the month, Saturday of the month. So, this coming August 29 po, sama-sama po tayong pumunta sa Binangonan. And we also encourage everyone to share your resources sa tahanan po ng ating Panginoon through your pledge. So, nakapagbigay na po ba tayo ng ating pledge? Nakapagsulat na po ba tayo? And dahil po sa pledge na yan, sa ating heart, meron po tayong bagong piano. Ngayon, bago tayong organ. Yan po ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon at amin pong pinapaabot aming pasasalamat sa mga nag-pledge po para po magkaroon po tayo ng organ. Bahala na po ang Panginoon na maibalik po sa inyo ng blessing na inyo pong binigay sa kanyang church. At tayo na po ngayon, bawat isa inanyayahan ko po na yumuko. Tayo po ay manalangin sa pagsisimula po ng ating gawain. Let us pray. Heavenly Father, O God, we thank you. We adore you, O God, Lord. We glorify you, O God, Lord, sa ginagawa mo po sa buhay namin, Panginoon, Lord. Sa mga panahon, Panginoon, na kami nanghihina, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang nagsisilbing lakas namin, Panginoon, upang magpatuloy, Panginoon, Lord. At Lord, ngayong umaga, Panginoon, itinataas po namin, Panginoon, ang gawain po sa inyong harapan, Panginoon, Lord. Sa mga tao, Panginoon, mga anak mo na tatayo ngayong umaga, Panginoon, ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo nga po sila, Panginoon, ng anointing ng iyong Holy Spirit, Panginoon, Lord. I-encourage mo and empower mo nga po, Panginoon, ang lahat ng tatayo ngayong umaga, Panginoon, Lord. At sa amin, Panginoon, Lord, na nandito ngayon sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, Lord, you know our hearts, Panginoon, Lord. Alam niyo po, Panginoon, yung mga daladala namin, yung mga kabigatan, Panginoon, yung mga challenges, yung mga suliranin, yung mga bagay na nasa utak namin, Panginoon, Lord. And we are laying it everything, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, Lord. We wanted to have the freedom, Panginoon, Lord, to praise and adore you this very morning, Panginoon, Lord. At hindi namin yun magagawa, Panginoon, kung meron kaming mga dadala sa aming puso. That's why, Lord, tanggalin niyo nga po lahat, Panginoon, nang hindi kaaya-aya sa aming puso at palitan niyo nga po ito, Panginoon, ng iyong kapayapaan, Panginoon, Lord. And Lord, sa aming pastor, Panginoon, nagagamitin niyo ngayong umaga, Panginoon, to share your word, Panginoon, Lord. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi madali, Panginoon, ang kanyang mga ginagawa, pastor, Panginoon. But we know, O God, Lord, na binless niyo na po siya at patuloy niyo pong pinagpapala ang kanyang buhay, Panginoon. And as he share the word, Panginoon, later, Panginoon, may, O God, your anointing, your power, your wisdom be upon him, Panginoon, Lord. Yung boldness, O God, Lord, in sharing your word, Panginoon, ay mapa sa kanya, Panginoon. At makita namin, Panginoon, ikaw sa kanya, Panginoon, Lord. At realize namin, Panginoon, na yung bawat sasabihin niya, Panginoon, yun po ang mensahe, Panginoon, na gusto niyo pong aming hindi lang itanim sa aming puso, but i-apply sa aming buhay, Panginoon, Lord. And we also thank you, O God, sa buhay ng music team, Panginoon, Lord, na mangunguna sa aming praise and worship, Panginoon, Lord. Sa mga talento, Panginoon, ng mga batang ito, Panginoon, ninyo pong binigay, Panginoon, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord. Alam ko po, may kanya-kanya po sila, Panginoon, mga challenges sa buhay, Panginoon. But, Lord, pinipili po nila palagi na ikaw lingkuran, Panginoon, Lord. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanilang buhay, sa kanilang talento. Pag-ibayuhin niyo pa nga po, Panginoon, Lord. And sa mga instruments, Panginoon, Lord, na aming gagamitin, sa mga devices, Panginoon, Lord, ikaw po, Panginoon, Lord, ang magpalakas ng mga ito, ang aming internet connection, O God, Lord, na wala pong maging hadlang, Panginoon, sa aming pananambahan, Panginoon, Lord. At sa amin pong lahat, maging sa aming mga brothers and sisters na nasa malayo, Panginoon, sa mga nasa online platform, Panginoon, Lord, we speak blessing and blessing
God, sa kanila, Panginoon, na kung ano man po, Panginoon, ang meron silang mga dala-dala ngayong umaga, Panginoon, Lord, sila din, Panginoon, magkaroon ng freedom, O God, to praise and adore you this very day, Panginoon, Lord. At sa lahat, Panginoon, ng mga kapastoran, O God, Lord, na nagsishare ng word mo, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, Lord. Ikaw nga po ang mag-empower sa kanila, Panginoon, Lord. We speak same blessing to them, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord. We give you thanks, we give you glory, Panginoon, at ikaw po ang aming itataas sa aming kalagitnaan. This we pray in the name of our Savior and Lord, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Sino po ang inaantok? Taas kamay. Sino pong inaantok? May dalawa. May isang bata at may isang adult. Bakit po kayo inaantok? Ha? Ay, hindi makatulog. Hindi dahil inaantok dahil nasobrahan ng tulog, kundi hindi pa daw nakakatulog. At dahil dyan, patutulugin ka mamaya ng Panginoon after church. Dahil may inaantok na dalawa, lahat po tayo ay tumayo. Tayo po ay pasisiglahin ng ating praise and worship team. Welcome na po natin sila. Amen! Good morning po! Ayan. Dahil, dahil na-arrange naman na kayo ng ating host kanina, sabihin natin sa ating mga katabi, ako'y nagagalak na makasama ka. Ayan. At dahil tingin din po tayo doon, tingin tayo sa likod, kawayan natin ang mga nasa online at sabihin natin, kaming nagagalak na makasama ka. Amen. Sabay-sabay po natin papurihan ang ating Panginoon, kamayan po natin ang bawat isa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at nang makapiling ka. Isa pa, kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at nang makapiling ka. Sa baba, kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at nang makapiling ka. Upang makasama ka at nang makapiling ka. Upang makasama ka at nang makapiling ka. Amen! Nalibot naman po natin ang ating mga kapatid, no? Sinasabi po sa mga awit na ito, ako'y magagalak at magsasaya sa iyo, o kataas-taasan, ako'y aawit ng pagpuri sa pangalan mo. Sino po dito ang may masayang puso? Taas ang kamay! Amen! Lahat tayo ay masaya ang puso, kaya lahat tayo ay maggalak ng papuri sa ating Panginoon. Amen? Sabay-sabay po tayong umawit at maggalak sa presensya ng ating Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad
Sabay-sabay tayong magpuri at pasalamatan ng ating Panginoon. Dahil tunay na ang ating Diyos ay dakila. Sabihin natin, langit at ating nadarama. Aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ko ay kagalakan mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yong may hahambing. Ang awit ko'y iyong tikin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Tunay na napakasarap magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sinasabi po sa mga awit 91:4, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Tunay na sa presensya ng ating Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kagalakan, ang tunay at totoong saya sa buhay ng bawat isa. Dahil ang ating Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Ang ating Diyos ay niisa, walang hindi tinupad sa kanyang mga pangako. Kaya nawa sa umaga pong ito, naniniwala po ako na kung ano man ang pinagdaraanan ng bawat isa, hindi sila dinala dito ng Panginoon para sa wala lang. Dinala sila dito ng Panginoon, dinala tayo dito ng Panginoon upang may magandang ibahagi sa atin ang ating Panginoon, na tunay na kung ano man ang ating pinagdadaanan, nawa sa Kanya tayo, siya ang ating katagpuin, siya ang ating maging lilim sa lahat ng ating mga problema o binibitbit na kung ano man ang meron sa ating puso. Naniniwala po ako na ang puso ng bawat isa ngayon, hindi man po tayo pare-parehas ng ratings ng puso ngayon, pero naniniwala po ako na sa ating paglilingkod at pagpupuri sa ating Panginoon, pupunan ito ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga pong ito, nawa itong ating awitin ay maging prayer natin sa ating Panginoon. Nawa sa Kanya lamang natin makita ang tunay na saya sa buhay natin ngayon. Sabay-sabay po tayong magpuri at tumawid sa ating Panginoon. Sa aking
Jesus. Oh God, mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim nung masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Nawa masumpungan ka namin, O God, sa aming paglalakbay patungo sa iyo, Lord. Nawa, ikaw lamang siyang aming tahakin, O God, Lord, sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang aming papapurihan at papasalamatan dahil tunay ikaw, Lord, ay totoo sa lahat ng iyong pangako sa amin. Kaya nawa, Lord, maging totoo din kami sa iyo, O God, na ikaw lamang at walang iba dahil tunay, Lord, karapat dapat kang papurihan at pasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen, Amen, and Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo po ng pandirian po. Bilang paghahanda po sa ating offering ngayong umaga, nais ko lang pong i-share sa inyo ang sinasabi sa 2 Corinthians 9 verse 7. No? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. No, tunay po, di ba, na ang lahat po ng natatanggap natin na blessings, no, mga promises ni Lord is nagmumula po kay Lord, no? Kaya yung pagbibigay po natin ngayon, ang pagbibigay po natin is hindi lang siya pagtulong sa gawain ng church or pagbibigay dahil may sobra tayo, no? Pero ito po ay pagpapahayag na ng ating pasasalamat, no? Ang ating trust sa ating Diyos na tagapagligtas. Amen. Tayo po'y tumayo at itaas po natin ang ating mga offering po. Amen. Lord God, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Nandito kami, Lord. Pinapasalamatan ka, Lord, sa lahat ng biyaya, Lord, lahat ng blessings na ipinagkaloob mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa pag-iingat sa araw-araw, Lord. And right now, Lord, sa oras na to, narito kami, Lord, at inihahandog po namin sa iyo, Lord, ang aming mga offering. We pray, Lord, na gawin mo po ito, Lord. Gamitin mo po ito, Lord, para sa na magamit po ito ng church, Lord, upang matupad, Lord, ang iyong mission, Lord. And pagpalain mo rin, Lord, ang mga nagsipaghandog, Lord. I-bless mo ang kanilang mga financial, Lord, ang kanilang mga trabaho, Lord, ng patuloy kanilang pasalamatan, Lord. And this all we pray in Jesus' name, Amen. Tayo po yung makakapaghandog na. Inanyahan ko po ang lahat na lumuhod, tanda po ng ating paggalang sa ating Panginoon.
Tayo po'y mga manalangin. Hallelujah, O Lord, sa umagang ito, Panginoon. Nandito kami, Lord, sa iyong harapan, Panginoon, nakaluhod, O God. Tanda po, Lord, ng aming pagpakumbaba sa iyo, Panginoon. Tanda, Lord, ng aming paggalang, Lord, sa iyong kapangyarihan, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, alam namin, Lord, na mayroong mga karumihan sa aming mga puso, O God. But we claim, Panginoon, na kami yung nilinis na, O God. Kaya maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, nilalapit namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang kondisyon, Panginoon, ng aming bansa, O God, Lord. Alam ko, Lord, na hindi lingid sa iyong kaalaman, Panginoon, ang kaguluhan, O God. But I know, Lord, that you are God of order, Panginoon. Ikaw, O God, Lord, ang taga-ayos ng lahat ng bagay, O God. Mula, Lord, sa aming presidente hanggang sa pinakamababa, O God, Lord, na posisyon, O God, Lord, sa aming gobyerno, Panginoon. Tinataas namin sila, Lord, sa iyo, O God. Ikaw nga po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay, Lord. Na magagampanan nila, Lord, ang kanilang mga tungkulin, Panginoon. At alam ko, Lord, na ikaw, O God, Lord, ang naglagay sa kanila, O God, sa mga posisyon na yan, O God. Kaya, Lord, tulungan mo, Panginoon, ang bawat, O God, nasa tungkulin pa, sa posisyon, Panginoon, na magawa nila, O God, Lord, ng maayos, O God, Lord, na magawa nila, O God, Lord, ang kailang tungkulin na may takot sa iyo, O God. Maraming salamat, Lord. Maging Panginoon sa mga bata, O God, Lord, ng iyong iglesia, O God, yung mga youth namin, Panginoon, mga Sunday schoolers, O God, tinataas din namin sila sa iyo, Panginoon. Alam ko, Lord, na itong mga batang ito, Panginoon, ang next generation ng iyong church, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, araw-araw sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo, Lord, ang mga batang ito, Panginoon. Maging sa kanilang pag-aaral. Ingatan mo sila, Panginoon, sa school, Panginoon. Ingatan mo, Lord, patuloy ang mga batang ito, Panginoon. Maging, O God, Lord, katalinuhan, O God, Lord, ang patuloy yung ipagkaloob sa kanila. Magandang kalusugan, Panginoon. At Lord, tinataas din namin, Panginoon, sa iyo, O God, Lord, maging kaming lahat na nandirito, Panginoon. Lahat, O God, Lord, na member mo, Lord, sa iyong iglesia na to, O God. Dalangin ko, Lord, na bigyan mo kami, Panginoon, ng kagutuman, O God, Lord, ng iyong salita, Panginoon. Na magawa namin, Panginoon, ang mga bagay, O God, Lord, na alinsunod, O God, Lord, sa iyong panukala sa aming mga buhay, O God. Tulungan mo kami, Lord, strengthen our faith day by day, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, O God, dadagdagan mo, Lord, ang aming pananampalataya, O God, na hindi kami ma-shaken, Lord, sa mga trials, O God, Lord, na inalaw mo, Panginoon, na mangyari sa aming buhay. Bagkus, Lord, gamitin namin ang mga trials na to, Panginoon, na lalo kaming kumapit sa iyo, O God. Kaya, Lord, maraming salamat, O God, Lord. Maging Panginoon, patuloy naming tinataas, O God, Lord, ang mga kapatiran namin, Panginoon, na may karamdaman, O God, Lord. Sila man din, Lord, ay ipaabot mo, Lord. Alam namin, Panginoon, na yung kamay ay hindi maiksi upang abutin sila, O God, Lord, at bigyan, Panginoon, ng complete healing, O God, Lord. Kay Lord, maraming salamat sa patuloy, O God, Lord, na provision mo sa kanila, sa aming lahat, Panginoon. At maging ngayon, O God, ngayong umaga, O God, tinataas namin ang lahat sa iyo, Panginoon, na may pagpupurit, pasasalamat, Lord, na ang biyaya mo, Panginoon, ay lagi naming makikita, Panginoon, kung ano man, Lord, ang blessing na meron kami, lagi namin makita, Lord, na ito'y galing sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, O God. Tinataas namin, Panginoon, maging itong iyong iglesia, O God, Lord. Patuloy mo, O God, pagpalain, Panginoon, through our lives, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, na kung saan, O God, maging channel of blessing sa iglesia mong ito, O God. Lord, maraming salamat. Tinataas namin sa iyo ang lahat na ito, Panginoon, na may pagpupurit, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen po. Ano po ang reason bakit tayo nandito?
But every Sunday pumupunta po tayo ng church. Amen. To praise God. Pero alam niyo po ba na ang isa sa pinakamagandang pribilehiyo na meron tayo, kaya tayo pumupunta sa church every Sunday, hindi po para makita ang ating mga nagwagapuhan at nagagandahang brothers and sisters in Christ. Ang isa sa pinaka-privilege po na nakukuha natin every Sunday is to hear God's Word. Kasi doon po tayo na-edify po. Ito po nagpapalakas sa atin. At kung tayo po, katulad kanina, may inaantok na dalawa, hindi na daw po sila inaantok. Ayun, pasisiglahin pa po ang ating umaga. Dahil tayo po ngayon ay makakapakinig na po ng salita ng ating Panginoon. Kaya ilabas na po natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook at ballpen at i-welcome na po natin ang ating poging pastor. Yun po daw sabi niya eh. Siya daw po pinaka-pogi eh. Ang poging pastor natin, kasi sabi niya kanina sa amin, maganda. Ano yun, pastor? Kanina? Maganda? Mas maganda? Pinakamaganda. So, yun na, narate niya kami kanina. Kaya palakpakan na po natin ang ating poging pastor na ibinigay po ng ating Panginoon, si Pastor Noel Fontanos. Maraming salamat po. No, purihin po ang Panginoon. At ngayon ay buwan na ng August. Okay? Isang buwan na lang, mga kapatid, no? Bare month na. Okay? At nawa ma-excite po tayo dahil alam naman natin, no, pag pumapasok ang bare month, ay nagsisimula na po yung ating, ano po tawag doon? Gift bringer. Di ba? So, gift bringer. Okay? So, nakaka-excite yan, no? Tama po ba? Ilang linggo po ba meron ng August? 4 po? 5. O, 5 Sundays. O, meron tayo 4 na Sunday na lang, mga kapatid. No? Ako'y excited dito sa gift bringer na to. No, ano kaya yung tawag dito? Mga matatanggap natin right before Christmas. Tama po ba? No, purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po diyan sa home church. No? Again, ako'y nagpapasalamat sa bawat isa, no, sa ating mga pagkakaisa, no, pakikiisa sa bawat ginagawa, no, dito sa loob ng church, okay? Na kung saan, no, na namimit natin, no, yung pangangailangan ng iglesia, no, purihin ang Panginoon po sa inyong mga buhay. Naway patuloy po kayong pasaganain ng Panginoon sapagkat kayo po ay nananatiling matapat, okay, sa inyong mga ipinagkatiwalang biyaya sa bawat isa po sa inyo. Amen. No, sa umaga pong ito, okay, ang pag-uusapan natin, no, sa buong buwan ng August ay ano po yung ating tema? Yan po ay ang basta bawas yung oras ko diyan, ha. Yan, beyond limits, focus on the wise. Hindi ba yan? Kala ko yan eh. Iba ba? 5, 4, 3, 2, 1. Pass the mic. Pass the mic. Okay. Ang ating tema ngayong umagang ito ay walang iba kundi yung beyond limits in prayer. Okay? Yung ating pananalangin. Kamusta ba ang ating pananalangin? So pag-uusapan natin sa buong buwan ay yung patungkol sa pananalangin. Amen. No, last month, tinalakay natin ay about sa pagbabasa o pag-aaral, pamumuhay sa salita ng Panginoon. No, ngayong buwan ng August, okay, ay patungkol po sa pananalangin ng ating tatalakayin. And I hope and pray, mga kapatid, no, na makasama ko po kayo dito. Okay? Sa ating pananalangin, yung ating mga prayer life. No? Pag-uusapan natin yan sa buong buwan ng August. Sino dito hindi marunong manalangin? Taas ang kamay. Si Mia daw. Marunong ka naman, Mia. Okay? Sino? Wala. Talaga, ha? O, so, ibig sabihin, dahil walang hindi marunong manalangin, okay, ay one of these days or Sundays, ay patatayuin na po kayo dito sa harapan para tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Amen po ba doon? Oh, kita nyo, isa lang ang sumagot.
Tama mo. Bigla akong natawa dun Okay. So, no, purihin po ang Panginoon dito sa, grabe, beyond limits in prayer, tapos may kadena na nasira, purihin ang Panginoon. Nawa, sa ating mga pananalangin, ganyan din ang mangyari. Okay, ano man yung mga chain, okay, na pilit, humihila sa atin, mawasak yan, masira po yan, sa biyaya ng Panginoon. Bago po ako magsimula, tayo muna ay manalangin sa Lord. Father, hinihiling namin sa iyo, Panginoon, ang iyong mayamang presensya, O God. May your Holy Spirit, Lord, works upon us, Panginoon, abundantly, exceedingly, Lord. Sa oras na to, O Diyos, kami, Panginoon, ay kapakumbabaang lumalapit sa iyo, O Ama. Bigyan mo nga kami, Panginoon, ng kalinawan ng aming pag-iisip, Lord, ng karunungan, ng pagkaunawa, Panginoon, nang sa gayon, O Diyos, ay mas lalo, Lord, makita namin, O God, yung kahalagahan ng pananalangin, O Diyos. Dalangin ko, O Lord, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin, O Ama. I believe, Lord, na lahat naman kami, Panginoon, ay nananalangin sa iyo, O Diyos. But maaaring, Lord, sinabi mo, Panginoon, sa Book of James, O Lord, na minsan hindi tinutugon yung aming mga pananalangin sapagkat merong hindi tama, O Ama. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nawa, Lord, as we tackle, Lord, this lesson, this series, O God, sa buong buwan ng August, Panginoon, matagpuan mo nga, Lord, ang bawat isa sa amin, O God, bilang mighty warrior, Panginoon, sa pananalangin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, maging matagumpay nawa, O Lord, ang aming prayer life, O Lord Jesus, as we receive, Lord, your good news, Panginoon, sa 5 Sundays po na ito, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, O God, sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, O Lord, ay ibinabalik namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, nais ko po magsimula sa ating series, okay, sa month of August. Gusto ko simulan ito sa title na ano po yan? Yan, A Healthy Prayer Life. Amen. No? Gaano po ba tayo ka-healthy sa ating mga pananalangin? Okay? Healthy ba ang ating mga prayer life, mga kapatid? Ha? Paano ba natin masasabi na ang ating prayer life is healthy? Meron ba? Sinong nakakaalam? Ano yung basihan ninyo na masasabi ninyo, Pastor, yung aking prayer life ay very healthy. Kasi, ano po yan? Kasi consistent. Okay, nagpapatuloy kasi ako, Pastor eh. Ano pa? Ha? Maliit at malaking problema. Nagpe-pray agad. Purihin ng Panginoon. Ano pa? Healthy. Healthy ang aking pananalangin kasi. Ha? Kasi may pagpapala o wala, kailangan namin mag-pray. Purihin ng Panginoon. No? Salamat po sa inyong mga sagot. Dahil tunay na napakabuti ng Lord sa ating mga buhay. Okay? Sabi ko dito, no, buksan po natin yung ating mga Bible sa Book of Matthew. Matthew 26, verses 36 to 41. Matthew 26, 36 to 41. Nakita na po ba natin? Sabi niya dyan sa NIV version, Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, Sit here while I go over there and pray. Next. Nakakatulog ako. He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrow and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, it is possible. May this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter.
And then verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. No, purihin po ang Panginoon. No, makikita natin diyan sa last verse, 'di ba? Sabi niya diyan, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ano sabi nga ulit? Pakilakas nga ng malakas itong last part. The spirit Yan. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. No, nakikita ko mo dyan yung salitang weak. Tama po ba yun? No, pag sinabing weak, mahina. Kapag mahina, ano po yan? Healthy po ba yan o unhealthy? Unhealthy, no po yung Panginoon. No, sabi ko rito, nakita ko po yan sa passage na yan, no, yung kapaguran nila Peter. Okay? Sino ba yung mga anak ni Zebedee? Kilala niyo po ba? Yung mga anak ni Zebedee, yung nagtitinda ng tinapa. Ha? Sila John. Di ba? Sila John, tsaka sila James. Kilala niyo po ba yan? Yung mga nagtitinda ng tinapang galunggong, tinapang bangus. Di ba? So makikita natin yung senaryo na yan, no? Alam nyo, bago dumating sila dyan sa Gethsemane, okay, buong maghapon, okay, ay talagang pagod na pagod talaga ang mga alagad. Okay? So galing sila dyan sa Last Supper din, no? At syempre, imagine niyo yung kanilang paglalakbay, pagta-travel nila, 'di ba? Makikita natin na hindi ganoon kadali dahil unang-una walang transportation. Walang LRT, walang jeep, walang SUV, walang Grab. Walang joyride, walang ganoon, 'di ba? Kaya that very moment, no, nung sinabi ng Panginoon sa kanila, intahin niyo ako dito. Pupunta lang ako doon sa dakong iyo, mananalangin ako. Okay? Then, after a while, dumating ang Panginoon sa kanila, nakita niya, natutulog sila Peter. Actually, pinutol ko lang yan, no, yung passage na yan. Pero kung pag-aaralan natin, 3 times. Okay? 3 times na pumunta si Lord doon, at 3 times niya natagpuan yung kanyang mga alagad na natutulog. Hindi ba? At sinabi sa kanya, hindi niyo pa talaga kayang magpuyat at manalangin. Sabi niya ganon. Okay? So makikita ko dito yung kapaguran nila Peter. Okay? Sabi ko dito, yan, sino sa atin ang katulad nila Peter na nakakatulog sa oras ng kanilang pananalangin? Taas ang kamay. Parang mga maraming napapangiti. Di ba? Di ba? Basta ako, pastor. Kala ko kanina, yung tinanong ko, paano nyo masasabi na healthy yung inyong pananalangin o yung prayer life nyo? Kala ko may sasagot na, basta ako, pastor, 24/7 ako nananalangin. Di ba? Inaabot ako ng 12 hours pag nananalangin. Yung pala, umaga na yung amen. Di ba? 12 hours eh. Okay? So, no, makita natin mga kapatid dito, no? Makikita natin, alam nyo, sa medical term, okay, kapag ang tao daw po antukin, may problema. Naniniwala po ba kayo doon? Ang tao na nagsasuffer, okay, ng fatigue, okay, ng kagigising mo lang parang gusto mo ulit matulog, no? Yung ikaw tawag dito. Ikaw ay makaerap. Ano yung mga makaerap? Makamasa. Di ba? Masandal tulog. Wala ko pinaririgan, Pia. Ha? Di ba? Yan daw po ay unhealthy, mga kapatid. Ayon sa pag-aaral, ngayon sabi ng mga dalubhasa, ng mga doktor, mga profesional, okay, ang mga tao daw po na nagsasuffer ng ganitong mga, ito daw po madalas yung mga anemic. Okay? Yung kulang sa dugo. Ito rin daw po yung mga diabetic. Okay? Yung matataas ang sugar. Yan po yan. At alam nyo, yung mga bagay na ganyan, na ano rin po yan, no, na i-connect din po yan sa sakit sa puso. Okay? Kasi nga, dahil nga daw po dun sa pagiging antukin mo, no, yung circulation ng blood, okay, hindi nagwo-work properly. Okay? So, unhealthy po ito, mga kapatid. Sabi ko rito, kaya kung ikaw ay antukin o ikaw ay madaling matulog, okay?
aba, magpa-check up ka na sa doktor. Hindi ho ba? Hindi ho yan normal, mga kapatid. Sabi ko rito, ganun din naman sa ating pananalangin. Okay? Kung madalas wala kang time manalangin, nakakalimutan mong manalangin, at nakakatulugan mo ang pananalangin, mga kapatid, indikasyon po yan na hindi healthy ang iyong prayer life. Amen. Di ba? Hindi ho basihan na ikaw ay nagpapatuloy manalangin. Hindi ho basihan na may problema ka, mananalangin. May pagpapala ka, mananalangin. Walang pagpapala, mananalangin. Hindi ho basihan yun. Kasi marami sa atin, mga kapatid, consistent sa pananalangin, pero madalas nakakatulog din. Hindi ho ba? Tama po ba? Sino dito nananalangin ng nakahiga? No? Kaya ho, inaano po yan sa Bible, mga kapatid. No? Ayon sa mga theologians, okay, hindi tamang posture. Okay? Although walang biblical term, okay, na hindi tamang posture, pero just think of it, mga kapatid, sino ba yung ating kinakausap? Diba? Ang Diyos ay ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Hindi ho ba? Parang nakakalungkot naman na kinakausap mo siyang nakahiga ka lang. Diba? Okay, sige. Alam mo kasi ganito. Diba, nakikipagkwentuhan ka ganyan, nakagano ka pa. Diba? Parang out of yon, di ba? Tawag dito, hindi tayo nagiging respectful sa ating Diyos. Tama po ba? Although, makikita natin, sino bang Bible character ito? Okay? Pero yung that time kasi nanalangin siya, nakahiga siya eh. Pero tinugos siya ng Panginoon. You know why? Kasi siya may sakit. Okay? Pero, bagamat siya'y nakahiga, no, pinilit niyang humarap sa wall at siya'y nanalangin. Okay? So, mga kapatid, kung isa ka sa nananalangin na nakahiga, no, simulan mo nang umupo para hindi ka nakakatulog. Amen. Possible talaga yun, makakatulog ka pag nakahiga ka. Tama po ba yun? Hindi ho ba? Sabi ko rito, ngayong umaga, gusto ko po na sa ating mga buhay, no, siyasatin natin, yung ating mga prayer life ba ay healthy, mga kapatid? Amen. Alam niyo po, may nakausap po akong isang tao, kamakailan lang, okay? Meron daw siyang kaibigan na isang pastor. Okay? So, yung pastor na kakaibigan niya, may kaibigan ding pastor. Okay? So, pinag-uusapan natin, dalawang pastor na. Tama po ba yan? No, nasusundan natin? Okay? So, yung nakausap ko, kinukumbinsi siya. Sabi niya, alam mo, yung pastor na kakilala ko, very anointing. Sabi niya, very anointed. Bakit mo? Sa amin ganon. Kasi kapag nanalangin yun ng may sakit, gumagaling talaga. Grabe, powerful yung kanyang pananalangin. Sabing ganon eh. May kilala po ba kayong ganyan? Yung pag hindi po ang ganon, matutumba ka, tinulak lang palang ganon eh. May di ba? Sabi nga lang, sa pangalan ng Diyos Ama, matutumba ka. Tinulak ng ganon. Natumba nga. Yung sumunod, pangalan ng Diyos Ama, matutumba ka. Nilalabanan eh. Matutumba ka. Nilalabanan na lang eh. Di ba? Hanggang naramdaman niya, parang palakas ng palakas yung tulak ah. Diba? Sa sobrang lakas na niya, pinagbigyan na niya. Natumba na siya. Tama po ba? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na lahat ng pagkakataon ganon. Pero marami mga pagkakataon na ganito. Okay? Naranasan ko rin po one time, no, may nananalangin sa akin. Sabi niya, basta kapatid, huwag mong pipigilan ng pagkilos ng Diyos. Sabing ganon. Huwag mong pipigilan ng pagkilos ng banal na Espiritu para maranasan mo yung kanyang presensya. Sa aming ganon. Mamaya pag ipinalangin ka ni pastor, mapapahiga ka. Huwag mong lalabanan yun. Ako naman nahiya eh. Ganun ba yun? So, di ba? So, may mga ganyang mga katuruan, mga kapatid. Meron din ako na-experience, mga kapatid, na isang church.
Okay? Nung una, bilib na bilib ako eh. Wow, praise God, talagang grabe. Talagang puspos sila ng banal na spirito. Okay? Yung ipinapanalangin ng pastor, talagang grabe, umiiyak ko. Naghahagulgol sila sa iyakan, yung isa naman nanginig pa eh. Okay? Ako'y blessed na Panginoon that time. Kaya lang, alam nyo, nung kinagabihan, nung uwian, nakita ko, yung palang mga umiiyak na yon, yung mga nanginginig pala na yon, ay mga member ng church. Akala ko bisitang katulad ko lang. Okay? Kasi yung fellowship na yon, ano yun eh, for everybody. Okay? Hindi lang mo yun para sa iglesia lang. Okay? Akala ko ganun kasi nung fellowship, nung simula ng fellowship, okay? Parang hindi sila magkakilala ng pastor eh. Okay? So, then, pinag-aralan ko po yung nang gusto yun. Doon pala sa iglesia na yon, pinapractice po pala talaga yun. Okay? Pinapractice yun. Sino namamato? Pinapractice po yun para nang sa gayon, okay, ma-encourage yung mga bisita. Okay? Ma-encourage yung mga bisita na makita na ganun pala yung nangyayari. Ganun pala yung power ng prayer. Okay? 'Di ba? Kaya yung mga kadalasan, pati yung pagtaas ng kamay, okay, pinapractice po yan. Okay? Pinapractice po yan. Para nagsagyan, di ba? Imagine ninyo, kapag every time na praise and worship, pag makikita, di ba, pag yung lahat nakataas ng kamay, ikaw lang hindi, di ba bata, papataas ka? Di ba? Ano sasabihin? Paano kakaya? Baka sabihin, ako lang hindi nagtataas ng kamay, ah. Tama po ba? May mga ganyan, naranasan niyo po ba yung ganyan? Ako naranasan ko po yan eh. Okay? So, nakikita ko dito mga kapatid, nawawala yung authenticity. Di ho ba? Tama po ba yan? Then, meron naman ako nakilala, o hindi naman nakilala, madalas, mga lumalapit kay pastor. Sinasabi sa akin, Pastor, panalangin mo ako kasi may sakit po ako. Pastor, panalangin niyo po yung aking asawa, yung aking kapatid, yung aking anak. Naku, talaga grabe problema niya. Bakit di niyo ipanalangin? Kasi pastor, iba ka manalangin eh. Papaganon ako eh. Kasi alam mo, pastor, malakas ka kay Lord eh. No? Lahat ko yung tinatama ko. Lagi ko sinasabi sa kanila, walang malakas sa Panginoon. No, gaya ng sabi ng host natin kanina, di ba? Although we find our height, sabi ni Pia, siya daw yung maliit daw siya. Naniniwala ba kayo maliit si Pia? Sabi, pastor, dyan ako, maliit ako. Ha? Hindi ka maliit. Malaki ka. Kulang ka lang sa height, pero malaki ka. Tama po ba yun? Di ba? Pero ano sabi ng host natin kanina? Di ba? In-arrange niya yun. Pero sabi niya, sa Panginoon, pantay-pantay tayo. Wala akong malakas sa Lord. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, walang malakas sa Panginoon. Walang espesyal sa panalangin ni pastor. Okay? You can pray for your loved ones. Huwag mo nang antayin si pastor. Hindi dahil tinatamad si pastor. Okay? Pero I want you to experience na may power in the name of Jesus. Hindi si pastor. Pero sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tutugunin ang panalangin mo. Amen. Di ba? Yan po ako mga kapatid. Okay? Hindi ko po ginagrab yung privilege na yon. Wala akong power si pastor, mga kapatid. Ang power sa panalangin ni pastor ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Wala pong iba. Sabi ko rito, yan, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, wala akong pastor, walang leader na mas malakas manalangin para sa iyo. Batanggat nananampalataya ka sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon anuman ang ipapanalangin mo sa Kanya, mangyayari yon. Sabi ng Bible, di ba, ang nananampalataya, sasabihin niya doon sa bundok, lumipat ka, lilipat yung bundok. Di ba? Sabi ng Ephesians, ano sabi ng Ephesians? Magagawa ng Diyos, di ba? He is able exceedingly,
Di ba? Ito yun, mga kapatid. Nawa makita natin sa paraan ng ating pananalangin, walang leader, walang pastor. But as long na ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, as long na ikaw ay tama ang relasyon mo sa Panginoong Jesucristo, lahat ng sasabihin ng iyong ibibig, mangyayari. Amen. No, pangalpak mo niyo ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Di ba? Now, ngayong umagang ito, sabi ko rito, paano ba natin masasabi talaga na ang ating prayer life is healthy? No, ano ba ang basihan ng pagiging healthy ang ating prayer life? Okay? Sasabihin ko pa lang pero binasa na natin. Okay, sabi diyan, a healthy prayer life is more focused on relationship with God, not on circumstances. Hallelujah! Di ba? Yan ang basihan, mga kapatid, ng ang prayer life mo ay healthy. Kapag ang prayer life mo ay nakafocus sa ating relasyon sa Diyos at hindi sa kung anong meron tayo, kung anong pinagdaraanan natin, mga kapatid. Amen. Hindi nakapokus kung meron o wala, pero nakapokus kung sino ang Diyos na tutugon sa ating pananalangin. Amen. Hindi ho ba? Para mas maunawaan pa natin ng gusto ito, mga kapatid. Gusto kong isa-isahin ito. Okay? Tatlong points lang ang gagamitin ko po dito. Una, sabi ko rito, ang basihan ng pagiging prayer life, healthy prayer life, mga kapatid, is more focused on, number one, ano po yan? Yan. God's presence instead of performance. Amen. Hindi ho ba? Sa ating pananalangin, paano po ba tayo, saan tayo nakafocus? Nakapokus ba tayo sa ating taos-pusong paglapit sa Diyos? Nakapokus ba tayo na hinihingi talaga natin yung presensya ng Diyos sa ating pananalangin? O nakafocus tayo sa kung ano ang maririnig ng mga tao sa ating pananalangin? Hindi ho ba? Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, nawa makita natin na sa ating pananalangin, mga kapatid, no, ito po'y pakikipagtipan, pakikipag-isa sa ating Panginoon. Amen. No, sabi ko po dito, yan. Sino mo dito nakaranas na kapag nananalangin ka, you are, nagkakaroon ka ng, tawag doon? You are running out of words. Meron bang ganon? Yung napapahinto ka, ano na nga ba sasabihin ko? Ha? Meron ba ganyan? Di ba? Tama po ba yun? Parang, ang ganda ng panalangin, tapos maya-maya, ano na sasabihin ko? Lord, Lord, maraming mga Kristiyano, kapag nag-running out of words, sinasabi na lang nila, Lord, hallelujah, Lord Jesus. Binabago nila sa hallelujah. Bakit? Kasi ayaw nila na mapansin ng tao na they are running out of words. Amen. Maraming mga mananampalataya, kapatid, ako naniniwala, maraming ayaw tumayo sa harapan para manalangin kasi takot sila. Kasi pakiramdam nila, yung pastor nila, yung leader nila, ang gagaling manalangin. Pero sila parang, hindi ko alam kung paano ako manalangin eh. Diba? Pag sila kasi nananalangin, grabe. Diba? Very anointing, nakakatouch ng puso. Diba? Ang lalalim naman kanila mga sinasabi. Kaya pag ikaw tinuro, kapatid, ikaw naman manalangin, hindi ako marunong manalangin eh. Tama po ba yun? Bakit hindi sila nagiging marunong manalangin? Kasi ang basihan nila ay yung pinapakinggan nila yung ibang kapatiran. Diba? Uy, si sister na lang, si brother na lang, galing manalangin ito eh. Tama po ba yun? But having a healthy prayer life, mga kapatid, it is not focused on performance. Amen. But focus ito sa God's presence. Ini-invite niya yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit he is running out of words, mga kapatid. Hindi niya hinahayaan na isipin kung ano yung sasabihin ng mga taong nakakapakinig sa kanya. Amen. Di ba? Minsan, yes, totoo po yun, nakakainggit na yung makakapakinig ka ng isang tao na magaling manalangin, magaling magsalita, na parang politiko. Amen. Di ba? Parang, grabe siya manalangin, very anointing. Di ba? Pero ang totoo, mga kapatid,
ang healthy prayer life is not based on performance. But ito po, mga kapatid, ay sa presensya ng Diyos. Sabi ko ho dito, sa pananalangin po, mga kapatid, hindi po pagalingan. Lagi niyo pong tatandaan na mas interesado ang Panginoon sa pagkakaroon natin ng tapat na puso. Kasi hindi ho natin mababola ang Diyos. Di ba? Bisan may mga pananalangin ang maraming mga mananampalataya, we are using sweet words. Di ba? Lord, you're beautiful, Lord. Di ba? You're a good, good God, Father. Pero, ito nga ba talaga ang nararanasan ng ating puso? Or, narinig kasi natin sa iba, ganda pala pag doon ako nagsisimula. Pag nanalangin ako, doon ako magsisimula. Lord, you are beautiful. Amen. Hindi ho ba? Sabi ko dito mga kapatid, stop looking for sweet words, but start looking for God's presence. Sa ating pananalangin mga kapatid, again, iwasan natin gumamit ng mga magagandang salita na akala natin ikatutuwa ng Panginoon. Kung hindi naman yan ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi ho ba? Sabi ko dito, we don't need to use sweet words in our prayers. Sabi ho ng Jeremiah 29 verse 13, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Hindi ho ba? Hanapin natin ng Panginoon sa ating pananalangin yung kanyang presensya. Huwag nating hanapin yung ating salita. Amen. Hindi ho ba? Just be yourself. Sabihin mo kung ano yung nasa puso mo. Ito ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na sa iyong pananalangin, gumagamit ka ng mga magagandang mga salita na akala mo para tugunin ka ng Diyos. Hindi po ganun. Ba't tinitignan ng Panginoon ang ating puso? Meron ba ako diyang Jeremiah? Nabanggit ko na. Wala akong Jeremiah 29:13. Pero very familiar verse po yan. Tama po ba? Na kung hahanapin niyo ako, ako'y inyong masusumpungan. Kung hahanapin ninyo ako ng buong puso. Amen. Pangalawang points, sabi ko dito, para maging basihan ng ating prayer life is healthy, ito ay mas focus. Saan? Sa God's sovereignty rather than prayer to be answered. Amen. Di ba? Marami mga mananampalataya, ang basihan ng pagiging healthy prayer life nila ay yung answered prayer. Di ba? Tama po ba? Sino yung ganon? Purihin ng Panginoon. Grabe. Di ba? Talagang lahat ng panalangin ko tinutugon ng Diyos. Pero how about may mga time na parang imbis na tugunin ka, kabaliktaran ng mangyari? Kamusta ang ating puso? Di ba? Pero dito mga kapatid, having a healthy prayer life, ini-encourage tayo ng lesson na ito mga kapatid, na mag-focus tayo sa kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi ho ba? Huwag natin bilangin yung answered prayer. Huwag natin bilangin kung ilan ang tutugunin ng Panginoon at kung ilan yung hindi. But mag-focus tayo sa sovereignty ng Panginoon. Pag sinabing sovereignty, siya ang kataas-taasang Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Nasa Kanya lahat ng authority. He is in control, kapatid. Hindi ho ba? Ito yung healthy prayer life, mga kapatid. Ano sabi ng Jeremiah 32 verse 17? Meron ba ako dyan? Yan, meron ako. Sabi niya, si Jeremias ay nanalangin. Sabi niya dyan, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Amen. Diyos, di ba? Makita natin yung panalangin ni Jeremias
Nakafocus siya kung sino ang Diyos. Nakafocus siya sa sovereignty ng Panginoon. Na siya ang may gawa ng langit at lupa. Amen. Ganito kadakila ang Diyos, mga kapatid. Nawa, sabi ko rito, instead na mag-focus tayo sa agarang pagtugon ng Panginoon, mag-focus tayo sa kung kailan tutugunin ng Panginoon yung ating panalangin. Lord, tagal-tagal na nitong panalangin ko, kailan ka pa ba tutugon? Di ba? Sabi ko nito, ang maging focus natin, mga kapatid, sa ating panalangin ay ang ating pagtitiwala sa Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Yung pagtitiwala sa Diyos na alam niya kung ano ang mas best sa iyo at hindi kung anong gusto mo lang, kapatid. Amen. Di ba? Ito po yun eh. Minsan o madalas mga mananampalataya nakafocus sila sa answered prayer kasi parang may utang ang Diyos. Di ba? Lord, ang tagal-tagal na nito ha. Tagal-tagal na nito. Kala ko pa naman faithful ka, Lord eh. Di ba? Lord, gusto ko kasi talaga nito, Lord. Alam mo naman, kita mo naman, nag-serve na nga ako, naghandog na ako, nag-tithes na ako, umawit na ako kahit sintonado ako, Lord, kasi gusto ko talaga mangyari sa akin to eh. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang para sa iyo. Ang binibigay ko sa iyo, ang gusto ko mangyari sa iyo ay yung best para sa iyo. He is sovereign, kapatid. Sabi ko ito na makita natin yung kanyang sovereignty o yung kanyang pagiging kataas-taasan, mga kapatid. Nasa kanya lahat yung authority. We have no power. Tao lang tayo, kapatid. Pero makita natin dyan sa panalangin ni Jeremias, walang bagay na mahirap para sa Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Kaya lang yung mga prayer mo, kapatid, kaya hindi yan tinutugon ng Diyos kasi hindi yan best para sa iyo. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Amen. Hindi ho ba? Sabi ko rito sa kanyang pagiging sovereign, alam na niya ang ating pangangailangan bago pa natin ito sabihin sa Kanya. Amen. Di ba? Yan sinabi sa Mark eh. Bago mo pa ibukas ang iyong bibig, alam na ng Diyos. Tularan po natin yung panalangin, mga kapatid, ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Anong panalangin ng Panginoong Jesucristo dyan sa ating passage? Sabi niya dyan, kung maaari, Diyos Ama, alisin mo itong saro ng paghihirap na to. Ngunit ang kalooban mo ang masunod at hindi ang sa akin. Amen. Hindi ho ba? Let your will be done. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Nakita niyo po yun? Nakita niyo yung panalangin ng ating Panginoon? Sabi ko rito, sa kanyang pananalangin, andun yung pagpapasakop niya sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Hindi ho ba? Hindi pinagpilitan ng Panginoong Jesucristo yung gusto niya. Kasi nakikita niya yung hirap eh. Alam niya kung ilang palo, kung ilang bugbog. Alam niya kung gaano kahaba yung tinik, nung koronang tinik. Alam niya kung gaano kahaba yung pako na ipapako sa kanya. Alam niya kung ilang latigo ang tatanggapin niya. Alam niya lahat ng yun. Di ba? Pero nakita ninyo yung pagpapasakop niya kasi alam niya, alam ng Panginoong Jesucristo, okay, na alam ng Diyos Ama kung ano ang mas pinakamaganda. Ano yung pinakamaganda? Ang ikaliligtas ng maraming tao dahil sa kanyang paghihirap. Amen. Hindi ba? Kaya sabi niya, let your will be done. Kasi alam ng Panginoong Jesucristo yung best. Hindi ba? Yung best ang gusto ng Diyos Ama. Hindi yung gusto niya lang na makaligtas dun sa hirap na yun. Kasi kung hindi mangyayari yun, kapatid, walang maliligtas. Hindi ba? Kung walang Kristong napako sa cross, wala tayo dito, mga kapatid. Hindi ba? Nakita ninyo yung best na kalooban ng Diyos kaysa sa wants nating mga tao. Hindi ba? Sabi ko rito, nawa sa ating mga pinagdaraanan, maganda man o hindi magagandang bagay, instead po na mag-isip tayo na hindi tayo mahal ng Diyos dahil hindi niya dinidinig ang ating mga pananalangin,
Sa pagkakaroon po natin ng healthy prayer life, mga kapatid, makita natin ang biyaya ng Diyos ay laging sapat para sa iyo. Amen! Palakpakan mo si Lord. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo di ba? Alisin mo to. Ilang beses na ako nananalangin sa iyo, alisin mo tong karamdaman na to. Pero anong sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Yun ang sagot ng Lord. Hindi mo ba? Yan sinabi ng 2 Corinthians 12:8-9. Ano sabi ng 2 Corinthians 12:8-9? Yan. Yung sabi niya, ni Apostol Pablo, di ba? 3 beses kong itinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, sabi niya dyan, ganito ang kanyang sagot, ang kagandang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Amen. Di ba? Nakita ninyo 3 beses daw niya ipinapanalangin, pero ayaw mawala. Pero anong tugon ng Panginoon? My grace is sufficient for you, kapatid. Hindi ho ba? Lagi natin tatandaan, ang Diyos is sovereign. He is in control of everything. Hindi man niya ibigay sa iyo yung pinakagusto mong mangyaring panalangin, kapatid. Pero tatandaan mo to. Ang design ng Panginoon sa iyo ay hindi lang good, hindi lang beautiful, but very good. Diba? Sabi nung Genesis, diba? Nung tinignan niya yung kanyang nilikha, hindi niya sinabing it was good. Pero ang sinabi niya, it was very good. Hindi ba? Ito yung design niya para sa iyo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, you are very good now. Amen. Diba? Ito yun na, kapatid, na ma-excite tayo na ang pagpapala ng Diyos na para sa iyo ay best, mga kapatid. Pangatlo, sabi ko dito, ano yan? Yan. Having a healthy prayer life is more focused in praising God, even your prayers won't come. Hallelujah! Palakpakan niyo si Lord. Ganyan ka ba, kapatid? Kapag ikaw, kapatid, nagagawa mong magpuri sa Diyos, even your prayers won't come. Tunay, healthy ang prayer life mo. Amen. Kung ikaw hindi ka nagmamaktol sa Panginoon, hindi ka nag-question sa Panginoon, hindi ka tumatalikod sa Panginoon, hindi ka nangihina, hindi ka nanlalamig kasi lagi ka lang pagsubok at dumarating sa'yo, but nagpupuri ka sa Panginoon, your prayer life is healthy, kapatid. Yan ang sinasabi sa Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18. Ano sabi diyan? Sabi ni Prophet Habakkuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala, kita nyo, kahit maantala ang pamumunga ng olibo, at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Purihin ng Panginoon. Napakagandang Bible verse po yan, kapatid. Hindi ho ba? Makita ninyo, kahit daw wala, kahit delay, pero sabi niya dyan, magagalak pa rin siya at magsasaya. Nawa, mga kapatid, ganito tayo sa Panginoon. Nawa, ganito yung ating attitude when it comes sa ating pananalangin sa Lord. Hindi ho ba? Sabi ko dito, how many of us today, madalas nadi-discourage tayo kapag hindi nangyayari yung pinagpe-pray natin sa Panginoon. Madalas nadi-discourage tayo na sinasabi natin, parang hindi naman totoo si Lord. Parang ang layo ng Panginoon sa akin. Parang natutulog ang Diyos. Pero sabi ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Diba? Pero nawa, sa attitude ni Prophet Habakkuk, makita natin, nagawa pa rin niyang magalak, nagawa pa rin niyang magsaya, nagawa niyang magpuri sa Diyos, knowing that ang kanyang Diyos ang magliligtas sa kanya. Amen. Nasabi ko rito, nawa, mga kapatid, makita natin na sa pagkakaroon ng healthy prayer life is about trusting God. Yung pagtiwala na magagawa pa rin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sa kabila ng mga pinagdaraanan natin,
Dahil sa iyong pagtitiwala, magagawa mong magpuri sa Diyos kahit kabaliktaran ang mga nangyayari sa iyong panalangin. Amen. Hindi ba? Ganito po yun, mga kapatid. Sabi, Pastor, panalangin mo naman yung tatay ko may sakit. Nasa ospital. Pinalangin ni Pastor, Lord, let your will be done. Pagalingin mo ang kapatid kong ito, Panginoon. Kinaumagahan namatay. Tapos, nag-message sa akin yung anak, Pastor, wala na po si Papa. Ha? Tapos sabi, Pastor, pwede po ba na ikaw po ay mag tayo ng funeral service? Napalunok ako. Sabi ko, Lord, paano ko haharap doon? Paano ko ikikwento sa mga tao doon na ako ay nanalangin sa ospital, ganun inaumagahan, namatay siya. Pero buong tapang ako nang humarap doon. Sabi ko, praise the Lord, we are answered prayer. Kasi bakit? Kasi ang panalangin ko ay ang ating kapatid ay mawalan ng karamdaman. Siya ay gumaling, tunay, tinugunan ng Panginoon, wala siyang sakit. Bakit? Kasi nandun na siya sa Panginoon. Diba? Sabi ng Bible, kapag ikaw ay nasa Panginoon na, no more tears, no more pain, no more sickness. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Di mo ba? So ito po yun, mga kapatid. Nawa sa ating healthy prayer life, makita natin ito, yung pagtitiwala natin sa Diyos, na anuman ang mangyari, patuloy tayong magtitiwala at magpupuri sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Di ba? Tularan natin si Job. Ano sabi ni Job? Magagandang mga bagay lang ba? Di ba ang ating tatanggapin sa Diyos? Sabi niya dyan, meron ba ako dyan? Job? Yan. Sabi niya dyan, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Nakita ninyo? Pagpapala lang ba tayo magpupuri sa Diyos? Hindi ba dapat magpuri din tayo? Kahit pagsubok, kahit hirap ang nangyayari sa atin, that very moment, andyan na yung kanya karamdaman. That very moment, wala na yung mga kayamanan niya. That very moment, wala na yung kanyang pamilya. Pero still, yan ang kanya sinabi. Anong sabi ng Job chapter 1, verse 21? Sabi niya dyan, Job 1:21, yan. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Kita ninyo, purihin si Yahweh. Hallelujah. Kinilala ni Job yung sovereignty ng Diyos na may kakayahang magbigay at may kakayahang kumuha. Di ba? Sabi ng inano sa kanta yan, di ba? Ano yung ano niya? He give and take away. He give and take away. Yan, di ba? My heart will choose to say, blessed be your name. Di ba? Yan po yan si Job. Di ba? Sabi ko rito, makikita natin, kinilala niya ang Diyos na nagbibigay at kumukuha ng kung anong meron siya. Pero sa kabila, nung kinuha man ng Diyos ang lahat ng meron siya, nagawa pa rin niyang magpuri sa Diyos. Nawa, ganito rin sa atin, mga kapatid. Kabaliktaran man na mangyari sa iyong prayer life, if you want proof na ang prayer life mo is healthy, magawa mo pa rin magpuri sa Diyos. Huwag kang uminto, kapatid. Hallelujah. Para po sa aking application, sabi ko dito ngayong umaga, mga kapatid, gusto ko po kayong i-encourage na pakanaisin po natin magkaroon ng tamang puso when it comes sa ating prayer life. Pakanaisin natin na maging healthy ang ating prayer life, mga kapatid. Sabi ko dito, dapat natin gawin, alin dapat natin gawin? Una, let's find joy. Amen. Let's find joy in God's presence and not just only in blessing. Hindi ba? Magkaroon ka ng kagalakan, kapatid, na ikaw ay sumasayo ang presensya ng Diyos, even wala kang pagpapala.
Amen. Sabi ko rito, let's find joy in God's presence and not on answered prayers. Hindi ho ba? Tugunin man ng Diyos o hindi ang panalangin na meron ka, kapatid, magawa mo pa rin magkaroon ng kagalakan sa iyong mga puso. That's a healthy prayer life. Pangalawa, sabi ko rito, ano yan? Shift our goal. Mag-iba ka ng goal, kapatid. Sabi ko rito, let us shift our goal in our prayer. Sabi ko rito, from getting what we want to experience God's sovereignty. Yung goal natin, mga kapatid, na wag mong hayaan na maging focus mo ay kung ano yung gusto mo. But ang maging focus mo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin mo, kapatid. Sabi ko dito, pangatlong dapat natin gawin, ano yan? Come to Jesus. Hallelujah. Sabi ko rito, let us come to Jesus with confidence and trust that He makes all things work together for the good of those who love Him. Hallelujah! Palakpakan niyo ang Panginoon. Hindi ho ba? Let's come to Jesus. Kasi lahat ng bagay, kung ano man pinagdaraanan natin, ano man yung meron ka ngayon, kapatid, yan ay ibinigay sa iyo para sa ikabubuti mo, kapatid. Hindi yan para sa ikasasama mo. Sapagkat sabi din ng Jeremiah 29:11, ang plano ng Diyos sa iyo ay ang ikabubuti mo at hindi ang ikasasama mo, kapatid. Hindi ba? Ang plano ng Diyos sa iyo ay magkaroon ka ng kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, ano man yung pinagdaraanan mo, kung meron ka mang matagal na ipinapanalangin na parang nagre-question ka na sa Diyos, bakit di ka tinutugon? Nawa, alisin mo yung focus mo dyan, kapatid. But ituon mo ang iyong focus sa kung sino ang Diyos na iyong ipinapanalanginan. Ako naniniwala na tapat ang Diyos. He make all things work together for good, kapatid. He is in control. Ilagay mo sa kanya lahat. Di ba? Sabi ng 1 Peter. Ano sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 7? 1 Peter 5:7. Ha? Yeah, because He cares for you. Cast your anxiety, your burden, because He cares for you. Ito ang Panginoon, mga kapatid. Mahal ka niya. Huwag kang panghinaan. Minamahal ka ng Diyos. Kaya nawa, manatili ka, mga kapatid. Manatili tayo na maging healthy sa ating prayer life, mga kapatid. Tayo po natin manalangin sa Lord. Father God, ngayong umagang ito, kami, O Diyos, ay muling lumalapit, Lord, na may kapakumbabaan. Kinikilala namin, Panginoon, Ikaw, O Diyos, tunay, O Lord, ang may likha ng langit at lupa. Ikaw, Panginoon, ang may-ari ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito, Panginoon. Everything we have, Lord, is yours. Sa umagang ito, Panginoon, kami, O Lord, ay nagpapakumbaba. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo nga kami, O Lord, ng tamang puso, O Lord, sa aming pananalangin, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng tamang focus, Lord, sa aming pananalangin. Na instead, Lord, na mag-focus kami, Panginoon, sa mga answered prayers, O God. But mag-focus kami, Lord, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Sa iyong kadakilaan, O Diyos. Sa iyong katapatan, O Panginoon. Father God, sa umagang ito, O Diyos, we are helpless. Wala kaming kakayahan, Panginoon. Kinikilala ka namin, O Lord, na nasa iyo lahat, Panginoon, ng kapangyarihan, O Ama. Nasa iyo, Lord, ang lahat ng kapahintulutan. Lahat ng authority, Lord.
to bless us, O God. To heal us, Lord. To restore us, Father. Lord, kung hindi man ito, Panginoon, yung oras ng aming pagyaman, Panginoon. Kung hindi man ito yung oras, O Lord, ng aming paggaling sa aming karamdaman, O Ama. Kung hindi man ito yung oras, Panginoon, na kami, O Lord, ay magiging faithful sa iyo, Panginoon. Lord, let your will be done, Father. We trust in your ways, O God. We trust, Lord, in your perfect timing, O Father. Panginoon, mangyari nawa, O Diyos, ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Ama. But nawa, O Lord, huwag mo lang pahintulutan, Panginoon, na kami, O Diyos, ay tuluyan ng manghina. Kami, Panginoon, ay tuluyan ng huminto, manlamig sa aming pananampalataya sa iyo, O Lord. Bless us, Father. We bow down to you, Lord God. This all we pray in Jesus' most precious name. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko po yung mangunguna sa ating pong Lord's Supper. Amen. Sige po tayo manalangin. As your word says, Lord, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, you says, Lord God, that you have given us a new life, Lord. The old life has gone, the new one is coming, Panginoon. Has come, actually. Lord, we thank you that on the cross, Panginoon, may bagong buhay na kami, Panginoon. So as we always remembering, Panginoon, ang supper na ito, ang last supper na ito, Panginoon, Lord, remind us, Panginoon, that we're living at the finished work on the cross, Panginoon. So we are working the salvation, Father God, every days of our life. Yung binabagong buhay, Panginoon, yung bagong buhay na yan, Lord, yan yung lagi namin maging goal sa bawat sandali ng aming buhay na makita, Panginoon, Ikaw sa amin, Panginoon. Thank you for the grace. Thank you for your power. Thank you for everything, Lord God, na tinuturo mo sa amin. Salamat that you have died on the cross. That means we became born again, Father. Thank you for this life. Lord, nawa po, Panginoon, mag-glorify ka namin sa bawat sandali ng aming buhay. Use this life for your glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, maaari na po tayong pumila at kumuha po ng ating hostya at katas ng ubas na sumisimbolo po no, hindi lang ng katawan, hindi lang ng dugo ng Panginoon, but sumisimbolo sa mayamang biyaya at habag at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Sa mga kapatid natin, diyan po sa home church, patuloy po kayong ini-encourage na nawa, kayo po yung ma-engage natin itong gawaing ito, mga kapatid. Dahil tunay, ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. Nawa, as we remind ourselves, mga kapatid, sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, hindi malimitahan kung nasaan ka man. Hindi malimitahan kung ano yung meron ka dyan sa inyong tahanan. Kaya kung meron kayong biskwit, tinapay, o kahit anong katas ng ubas na meron kayo dyan, o katas ng prutas, nawa, sama-sama nating alalahanin ang mayamang biyaya at habag ng ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo lahat ay taas natin ang ating kamay, ang hostya na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sinasabi po, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said,
This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin ng Panginoon. Taas naman natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant to my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay patuloy na magpuri sa Diyos. O muli, Panginoon, patuloy kami sa iyo, O Lord, ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mayamang habag, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig, O Lord, na tunay hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong katapatan, O Ama. Salamat, Lord, sa privilege, sa opportunity, Panginoon, na kami, O Lord, ay makapag-partake, O Lord, sa pag-alaala ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, O Ama. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa iyong mayamang biyaya itong aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Puri po ang Panginoon. Bago po ako tuluyang bumaba dito po sa ating pulpito, na gusto ko lang pong i-excite. Yan. Gusto ko pong i-excite kayo this coming Sunday. Okay? Meron po tayong special guest na magsasalita. No, hindi po si Pastor ang mag-share. No, I pray na ma-excite po tayo dito, no, kung sino po yung natin, no, guest speaker sa araw po ng Sunday, no. At sa ating pong pagtatapos, meron din po ako ditong reflection question, no. Sabi ko diyan, reflection question. Matapos mong marinig ang mensahe ng Panginoon o ni Lord, paano mo ilalarawan ang prayer life mo? Yan. Di ba? Magandang talakayan yan. Di ba? Matapos mong marinig ang mensahe ni Lord ngayong umaga, paano mo ilalarawan ngayon ang prayer life mo? Di ba? Yan ba ay healthy? Unhealthy? Ano ba? Meron po bang gitna nun? Meron bang gitna ng healthy tsaka unhealthy? Diyan po sa ating home church, na sa mga kaibigan, kapatid, mga mahal sa buhay na nandiyan po sa home church, na please comment down below po kung diyan po sa ating reflection question, no? Sabi niya diyan, matapos mong marinig ang mensahe ng Panginoon, na paano mo ilalarawan ang prayer life mo. So bago natin puntahan yung ating partner sa umagang ito, I want to pray for everyone po. Ha? Okay po, meron daw pong pahabol na announcement. Sige po, upo muna tayo. Sandali lang po ito. Mabilis lang po ito. Kanina po sa ating congregational prayer, isa po sa pinag-pray ng atin pong kapatiran ay ang ating mga, maliban sa ating bansa, ang ating mga chikiting. Unanswered prayer tayo, Pastor. Talaga, Siyempre. Kaya naman ikat muna natin ito. Dahil ang ating mga chikiting, baba na kayo muna dyan. Dali. May Jollibee? Hindi po. Hindi ba? Baka hanapan po tayo, Pastor, lalo na ako. Ikaw nagsabi, Pastor, ha? Meron po silang special number! Oh, wow! Grabe naman! Kaya ihanda na po natin ang ating mga kamay para po malakpak. At ihanda po natin ang ating cellphone. Siyempre, kailangan meron tayong, memory sa kanila. Kasi Talaga ba? Wow! makikita nila na sumasayaw sila dito sa church. May special number po ang ating mga chikiting. Pumipila pa lang po sila ngayon. Sige po. Sa kabila na lang. Sige, pila muna ng maayos. Si Lucas daw ang sa unahan kasama ni Ate Kendra. O, pipila na sila. Grabe naman. O, palakpakan naman natin ang ating mga kids. Mga Sunday schoolers po natin ito. Magsising. Sasayaw sila at sila po ay kakanta. Sasayaw! Sasayaw po, Wow. Pastor. Baka matalo niyo si Pastor. Yan, dito. Kakanta kayo? Hindi. Sasayaw! Dapat yan, merong premyo yan next Sunday. Tama ba, kids? Yes! Siyempre, kanino manggagaling?
Kay? Pastor. Oh! Galing! Kay Pastor. O, diba? Yan! Saan bang galing kasi yung premyo? Okay na po. Sige, palakpakan na po natin ulit ang ating mga kids! Let us grow in the Lord together. Let's sing this. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and you shrink, Ah. shrink, shrink, and you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Grabe! Palakpakan natin ang ating mga kids. Ang ganda. Pastor, 12 sila. Yun lang. Sinasabi 12. ko lang na 12 sila. 12 kayo. 12 sila. O sige, Sunday. Kita-kita tayo. Ayan. May premyo kayo sa Sunday. Ayan. At tinatawagan ko na po ang ating pastor para sa ating benediction. Basta 12 po sila. May bata po, na may matandang nakikibata. Napaisip tuloy ako kung ako ba mag-grow o mag-shrink eh. Hallelujah. Tayo po lahat ay tayo. Tayo po patuloy na manalangin sa Panginoon. Father God, muli, maraming salamat o Diyos. Salamat, Lord, sa kagalakan, Panginoon. Salamat, O Lord, sa awitan. Salamat, Lord, sa paghahandog, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bata, O Diyos, ng iyong iglesia, Lord Jesus. Salamat din sa mga parents ng mga batang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang teacher, sa umagang ito, O Diyos, na na-encourage nila, Lord, yung mga bata, Panginoon, na tumayo dito sa iyong harapan, Panginoon, para, Lord, magbigay, Panginoon, ng magandang awitin para sa iyo, O Diyos. Purihin ka nga, Oma, sa umagang ito, Panginoon. Lord, again, Ikaw nakababatid, O Lord, na pangangailangan ng aking mga kapatid, O Diyos. Sa aming pong pagtatapos, O Ama, sa aming pag-uwi, O Lord, hayaan mo, Panginoon, na iwanan ko sa bawat isa sa kanila, O Lord, ang rumaragasang pagpapalang nagmumula sa iyo, O Ama. Mula sa Diyos na nakagagawa ng lahat ng bagay, ng higit pa sa ating hihingiin, higit pa sa ating inaasahan, siya nawa ang mag-bless sa bawat isa sa atin, sa ating pag-uwi, saluhin natin ang mayamang biyaya ng Panginoon. May the grace of God and the love of Jesus and the fellowship, joy, peace of the Holy Spirit be upon us all forever and ever. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay magkamayan bilang magkakapatid sa Lord. At puntahan nyo na po yung inyong partner sa umagang ito. At ano yung tawag doon? Pag-sharing natin, pag-sharing. Mag-sharean tayo. Sige po. Ay, di ba kontento Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan. kasiyahan tunay na